Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan na aksyon po ang pagtanggap ng ni Marcoleta kay dating Justice Caro. At ang ating pag-usapan ngayon kung dapat bang pagdebatihan ang tungkol sa Kalayaan Group of Island or WPS. Kung magdebate, saan ba papanig si Marita? Siyempre si Carpio ay siguradong sa Pilipinas. Ngayon, merong nagsabi na isang eksperto sa maritime laws sa batas ng karagatan. Walang iba kundi si Professor Batong Bakal ng UP. Sabi ni Batong Bakal, hindi dapat pagdebatihan yan kasi magiging masaya ang China kung pagdebatihan ang legality ng pag-angkin ng Pilipinas sa WPS o kasama itong Kalayaan Group of Island na nadiskubre noon ng isang mangingisda at attorney, isang lawyer, walang iba kundi si Tomas Cloma at ang kanyang kapatid na si Pilimon Cloma, taga Bohol, mayamang angkan at naisurrender kay Ferdinand Marcos noon at ginawa ng presidential decree na ang Kalayaan Group ay parte ng Pilipinas. Okay, so yun yung umpisa. At nang malaman ng China ay biglang nagpadala ng mga barko ang China para sabihin na sa kanila daw ang Kalayaan Group of Islands, which is naideklara na ito ni Tomas Cloma na kanyang discovery. Kaya ayon sa international laws, sa batas na international, ay kung sino man ang makadiskubre ng mga isla na wala pang naninirahan at wala pang pangalan ng mga isla sa mapa, sa world map, ay may tuturing na siyang may-ari o nakadiskubre nito, which is ginawa ni na Tomas Cloma at ng kanyang kapatid na si Pilimon. Ay ginawan pa nga nila ito ng mga muhon, pinasurvey sa mga geodetic at mayroong mga specification, longitude, latitude, lahat ng specification para sa sukat ng kalupaan. Okay, so anong problema ng China, di ba? Nang-aagaw siya ngayong itong debate na ito. Kapag nagdebate ito, siyempre, maligaya ang China. At sigurado ako tatawag ang China kay Marcoleta, sasabihin na pagbutihin mo ang pagdebate sa mga eksperto sa Pilipinas, at kapag natalo mo, meaning to say ay panalo ang China. At baka magkaroon si Marcoleta ng bonus galing kay Xi Jinping, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Bakit makipagdebate si Marcoleta na siya ay pumapanig doon sa China? Sabihin ng China na talagang hindi pala sa inyo yan kasi pinagdebatihan nyo pa eh. Ibig sabihin, wala pang klaro. Kaya nga ayaw ni Batong Bakal ng professor ng UP, isang maritime law expert, si J. Batong Bakal, isang abogado din ito. Okay, so ito atin pakinggan ang balita tungkol sa pagtanggap ni Carpio ng debate ni Marcoleta. So ito ang video. Tinanggap ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta para sa isang pampublikong debate hinggil sa West Philippine Sea o WPS. Tatalakayin sa debate kung may legal na batayan ang West Philippine Sea at kung sakop nito ang mga maritime features ng Kalayaan Island Group. Okay, so siguradong talo si Marcoleta dito dahil meron na nga tayong itong maritime laws. Tinanggap ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta para sa isang pampublikong debate hinggil sa West Philippine Sea o WPS. Tatalakayin sa debate kung may legal na batayan ang West Philippine Sea at kung sakop nito ang mga maritime features ng Kalayaan Island Group. At hindi pala atin yung Kalayaan Group at Spratlys kasi pinagtalunan pa mismo ng senador ng Pilipinas na dapat ang senador ay nanumpa na magtungkol ay gagawa ng tungkulin sa Pilipinas, di ba? Ang senador ay nanunumpa yan eh. Si Marcoleta ay nanunumpa sa Pilipinas.
hindi nanunumpa sa China. Dapat sa China siya nanunumpa. Dahil bakit siya magipagbardagulan sa mga eksperto ng batas sa Pilipinas? Tapos, batas ng China yung kaniyang dinadala, di ba? Kumakampi siya sa China bakit guluhin mo? Dapat sumuporta ka na sa Kalayaan Group of Island na atin yan. Sabihin mo sana na atin talaga yan. Hindi. Sinasabi mo ay hindi atin yan. At hindi legal ang pagmamayari ng Pilipinas niyan. Ginugulo mo Kaya tuloy ang mga DDS naguguluhan din. Naguguluhan sila kung kanino maniwala, kay Marcoleta ba o sa mga natin, eksperto sa Pilipinas. Of course, mga Pilipino tayo, so dapat sa Pilipinas tayo kakampi. Kasi kung atin naman talaga yung Kalayaan Group, kasi kung hindi yan maagaw ng China, ay makikinabang ang ating susunod na mga henerasyon. Mga apo ng apo natin ay diyan mangingisda. Diyan tayo kukuha ng mga masarap na isda. At hindi lang yan, yung reserve oil or energy na nandyan sa WPS ay atin yan. Ngayon kung babayaan natin yan, anong mangyayari? Mabawasan tayo ng resources. Magutom ang ating mga kapwa-apuhan, hindi na makakain ng masarap na mga tuna na mga isda. At hindi tayo makasisid ng mga malalaking pirlas diyan sa WPS kapag ibigay natin sa China. Kaya kung kayo'y Pilipino, dapat sa Pilipinas kayo kumakampi at ipaglaban ito. Okay, balik tayo sa balita. Matapos ang pahayag ni Marcoleta na maaaring isuko ng Pilipinas ang ilang bahagi ng KIG dahil sa umano'y wala ito sa Exclusive Economic Zone. Ayun. Mariing tinutulan ito ng Talentado. Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na nag-alok kay Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight. Binanggit din ni Marcoleta ang hangaring makipagdebate kina Tariela at UP Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal. Kilala si Carpio bilang pangunahing tagapagtanggol ng karapatan. Matapos ang pahayag ni Marcoleta na maaaring isuko ng Pilipinas ang ilang bahagi ng KIG dahil sa umano'y wala ito sa Exclusive Economic Zone. Mariing tinutulan ito ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na nag-alok kay Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight. Binanggit din ni Marcoleta ang hangaring makipagdebate kina Tariela at UP Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal. Kilala si Carpio bilang pangunahing tagapagtanggol ng karapatan ng Pilipinas sa WPS o West Philippine Sea, lalo na matapos ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line claim ng China. Tapang-tapangan ng boses. Tayo naman yan, ang liliit na tao parang nga siyang yung ano bang klaseng aso yung matapang na maliit? Yun siya, hindi akong nagsabi niya na yung ating mga netizens. Kaya tuta o pitbull ng China. Wala akong kaduda-duda sa kaalaman ni Carpio. Talagang matalino ito, idol ko yan. Kay J. Batong Bakal, na maritime expert, abogado din, wala akong kaduda-duda. Pero ang masama kasi nito, sasabihin ng China na, uy, nag-aaway-aaway na sila, nagdidebate pa. At saka ang nagipagdebate para sa China ay isang senador na Pilipino, hindi man lang inchik. Isa na kumuha ng senador na inchik, at yun ang debatihin dito sa Pilipinas. Hindi yung senador natin mismo na tayong mga Pilipino ang nagsisweldo niyan, tapos sinisira ang itong ating pag-angkin. Sinisira yung legality mismo ng Kalayaan Group of Islands Sprat List. Ang ating pag-angkin yan ay kanyang kinikwestiyon. Kaya of course, ang mga Chinese at iba pang mga naghahangad niyan na mga isla ay sasabihin na hindi pala sila hindi solido ang mga Pilipino sa kanilang suporta sa WPS. Kaya pwede nating agawin yan kasi hindi pala sila solido. Hati. So hati nga ba tayo, mga kababayan? Kung kayo'y DDS, tanungin ko kayo, hati ba tayo? Kayo ba'y papanig sa China? Nakukunin ng China yan? Isang probinsya yan 53 island yan, 53 na isla sa Kalayaan Group of Islands.
Ang Vietnam nga, hindi nang agaw diyan eh. Ang lapit-lapit niyan sa Vietnam. Ang layo-layo niyan sa China. Tapos hindi tayo ginugulo ng Vietnam. Kasi alam nila yung batas na kung sino man yung makadiskubre ng mga isla sa mundo na wala pang nag-angkin at wala pang pangalan at wala pang tao, ay siya mismo yung magdiskubre at pwedeng magmay-ari nito. Yan yung batas ng pag-angkin ng mga isla. Kaya sayang yan. Isang probinsya yan, malaki yan. Kung ipunin niya ng mga isla, siguro ang area niyan ay kasing laki ng Palawan. Kung gawing isang isla yan, ng mga pulo-pulo. Kaya napakalaki niyan, isang probinsya yan. Tapos ibigay lang natin sa China, sabi ni Marcoleta. Baka magalit ng China, ibigay natin to sa China. Kasi hindi naman atin yan, out of 200 nautical miles daw. Out nga yan. Pero sa history nga ni Pilimon at ni Tomas Kluma, ay sila ang nakadiscover niyan. At kanilang nilathala sa buong mundo. Alam ng buong mundo yan. Na ang nakadiscover ay mga Kluma. At nilagyan pa nila yan ng mga muhon. Meron nga akong video niyan, di ba? Na atin in-upload nung kamakalawa. Na nagdala ng muhon sila Pilimon kasama ang 40 ka mangingisda. At naninirahan dyan yung iba noon. Pero nga ay pinakulong si Kluma dahil ayaw ibigay sa Pilipinas. Pinakulong ni FM. So, naibigay, na-annex na ngayon sa Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. So, probinsya na yan ng Pilipinas, hindi ng China. Okay, so ito pakinggan natin si Attorney J. Batong Bakal sa kanyang pahayag tungkol dito sa pag-challenge ni Marcoleta na idebate daw silang dalawa. Grabe no, matalino talaga no. Akala niya hindi mga abogado tong debatihin niya. So ito, atin pakinggan. Tinatanggap niyo po ba yung hamon na magkaroon daw kayo ng friendly debate ni Senator Marcoleta, Attorney Jay? Kakasa ka ba? Kasa. Ayan. Kasi po ang gusto niyang debatiin yung extent ng sovereignty rights and jurisdiction ng bansa natin. Hindi po yan ang full debate. Tama. At nakakahiya po na isang senator pa mismo ang gustong pagtalunan kung ano extent ng sovereignty rights and jurisdiction ng bansa. No? Dapat alam na niya yun. Tama. At hindi rin po tayo Tinatanggap niyo po ba yung hamon na magkaroon daw kayo ng friendly debate ni Senator Marcoleta, Attorney Jay? Kakasa ka ba? Una po, no, anong pagdidebatihan, no? Kasi kung ang Ayan. gusto niyang debatihin yung extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa natin, hindi po yan up for debate. At nakakahiya po na isang senator pa mismo ang gustong pagtalunan kung ano extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa, no? Dapat alam na niya yun. At hindi rin po tama na pinagdebatihan yan, lalo na publicly, kahit ba friendly or unfriendly. Dahil ibig sabihin ng debate, the fact na pinagdidebatihan mo yan, parang ibig sabihin kahit kayo hindi nyo alam kung hanggang saan talaga ang sa inyo. So hindi po tama na pagdidebatihan yan. Attorney, pakibaba lang ng konti para naman sa mga kaibigan kong mga marites. Pag sinabi mong hindi dapat ng pagdebatihan, Ayan, ano okay. ang So, yan direktamenteng ang kini-question ni implikasyon Marcoleta. Ano bang o direktamenteng ibig point sabihin, ninyo? Bakit ano bang hindi implikasyon yan pinagdedebatihan? kapag kini-question mo pa ang Kasi isang nga po, ano, establisado na, hindi naman niya sinabi naka-establish sa na akin ng ang mga gusto niyang probinsya debatehin. dyan ng Kalayaan Pero so Group. far, Meron na nga diba, gobernador lagi niya dyan eh. Merong kinokontent, mayor, no? vice mayor. Pinagdududahan At nagiging niya. mga Kunwari, persona non grata pa West sa Philippine China. Sea, No? o kaya ang Calayan Diniklara Island ng Group, China kung na sa atin persona nga to, non grata o yung mga mga ganon. opisyal sa Kalayaan Group of Yun yung Island. punto ng Ibig mga sabihin, pinagsasabi niya ay lately, di ba? akseptado ng China na meron So, talagang ano, gusto settlement niyang debatihin dyan kung sa meron, Kalayaan kung Group sa atin dahil ang West nga Philippine Sea, kung meron meron tayong ng West gobernador Philippine Sea, o kaya mayor, kung vice sa atin mayor ang at mga Calayan opisyal, Island Group, kung 16 gagawin lahat niyang iba po. kaopisyalis ng Kalayaan Group, persona non grata na sa mga teritoryo ng China. Sabi nga nung vice mayor, walang kakwenta-kwentang ano yan, persona non grata ng China dahil hindi naman daw sila pupunta ng Taiwan, ng Hong Kong. Bakit sasabihin ng China na, oy, wag na kayong pumunta ng China. Ako, kahit pupuntahin ako ng China, ba't pupunta pa ako ng China?
Mga hinayupak na mga ano yan. Ay nako. Bakit ako pupunta? Di ba kung ako ang mayor dyan sa Kalayaan Group? O ito, balikan natin tong pahayag ni Jay Batong Bakal na bakit pagdebatihan? Kini-question ni Marcoleta yung legality ng ano ng pag-angkin natin ng sprat list. Parang yung buo na, nabubuo na yung pag-angkin natin, tapos gusto ni Marcoleta tibagin, biyakin, durugin. Tapos isurrender sa China. Yun ang kanyang unang pahayag niya ay bakit magipagpatayan tayo sa China? Hindi atin yan. Ibigay na natin yan. Yun ang gusto niya China talaga yung sinabi niya, hindi Taiwan, hindi rin Vietnam. Kaya maka-China. Okay, tapusin natin ang ulat. Diba? Hindi tama na pinag-isbatihan mo yan, no? Lalo na senador ka, no? Nagsumumpa ka na depensahan ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. At dapat ang interest din ng Pilipinas ang lagi mong pinaglalaban. Ayun. So yun ang tama, mga kababayan. Interest ng Pilipinas. Klaro, interest ng Pilipinas dahil ikaw ay isang senador. I'm talking about Marcoleta. Maraming nagsabi na matalino daw to. Ganun bang matalino na tao na Hindi. ibenta mo, ibigay mo Diba? sa Hindi China tama ang na Pilipinas? pinag-isbatihan mo Pinagpaguran yan, niya no? ng ating Lalo na senador ka, ng ating mga no? ninuno ang pagdiskubre Nagsumumpa niyan, ka ang na depensahan nagipaglaban ang tayo sa konstitusyon Hapon, at batas sa ng Kastila, Pilipinas. At noon dapat para ang hindi interest din ng ma-invade Pilipinas ang ang lagi mong kapuluan ng pinaglalaban. Pilipinas. Pero ngayon ay isang senador ang gustong ipamimigay sa China ito. Hindi lang yung Kalayaan Group of Island, pati pa yung ibang mga isla doon sa Spratlys. Lahat daw yan. Grabe mga kababayan. Alright, so anong masasabi nyo kay Marcoleta? At sa sinasabing tinanggap na ni Carpio ang challenge na magdebate sila. Magandang pakinggan yun, no? Kailan kaya yun? Hindi pa naka-schedule pero talagang tinanggap na ni Carpio. Meron din akong nabalitaan na hinamon ni Waldy Carbonell si Marcoleta. Pero hindi umano si Marcoleta Kasi baka si Waldy ay high blood Si Digong nga takot kay Waldy. Pati si yung anak ni Digong takot din kay Waldy Carbonell. Kaya mga kababayan, i-comment nyo na lang ang inyong masasabi tungkol dito sa ating Kalayaan Group of Islands at itong napipintong debate ni Carpio at ni Marcoleta. Ako'y magpapaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, love and peace. Lapuar.